Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga karibin natin, nilantad ang plano. Nako, magtatago sa ibang bansa. Pres Marcos may bagong pangako. VP Sara delikado. Ayan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon ngayong araw na ito. Pero bago po sana ang lahat mga kababayan, sa mga hindi pa po nakapag-subscribe at palaging nakatutok sa ating munting channel ay pa-subscribe naman po. At palike na rin po ng video ito mga kababayan. Maraming salamat at eto na nga. Simulan na po natin to. So yan mga kababayan, bago po natin i-play yung video na kung saan ibubulgar kung ano ba talaga ang plano ng gobyernong ito mga kababayan. Ito, pasadahan po muna natin ang mga nagtitrending na balita patungkol po dito sa pangako ni President Bongbong Marcos Jr. Sabi po kasi dito ni President Bongbong Marcos Jr., wala nang baha sa 2026. Nangako si Marcos Jr. na mawawala ang baha sa Cebu sa loob ng isang taon na kasabay ng Oplan kontra baha. At pagtatayo ng sub-dams para pigilan ang debris at baradong daluyan. Ang pangako sa atin ay isang taon. Okay? So, the promise to me is when it rains again, there will be no flooding. Sana all. Diba? Sabi nga dito ni Sir Rob Rances, Oplan suyop baha. Agoy. Buti na lang baha ang sinusuyop, no? Ano po ang inyong masasabi dito mga kaubayan? I-comment nyo na lang sa bagong pangako. Hindi kaya ito mapako? Diba? Itong pangako niya hindi kaya mapako na naman? Kasi mukhang almost the promises, no? Ni President Bongbong Marcos Jr. ay napako. Okay? Anyway, sa ibang balita naman mga kababayan, hinamon po ni President Bongbong Marcos Jr. si ako Bicol Representative si Congressman Saldico, no? Ako Bicol Party List Representative Saldico, no? Na umuwi ng bansa. Pero eto, bigyan po natin ng reaction kasi mukhang may mali dito ito, pakinggan niyo po mga kababayan. For it to mean something, umuwi siya rito. Harapin niya yung mga kaso niya. Kung meron siyang gusto sabihin niya, malalaman naman ng tao yan Patunayan, but come home. Come home. Ba't ka nagtatago sa malayo? Ako, hindi ako nagtatago Kung meron kang akusasyon sa akin, nandito ako. So yan hindi raw siya nagtatago mga kababayan. No? Presidente ka ngayon di ba? Ikaw ang presidente ngayon, ano ba ito? Bakit nung panahon ng ama mo, di ba? Saan kayo nagtago? Sa ibang bansa rin kayo nagtago. Di ba? Sa ibang bansa po sila nagtago mga kababayan. So dapat ang unang-unang makakaintindi dito kay Saldico mga kababayan, no? Itong si President Bongbong Marcos Jr. kasi mismo siya na-experience niya po yung pagtatago, di ba? Nung bata pa sila, no? Napunta sila sa Hawaii at saka kung saan panig ng mundo just to magtago lang mga kababayan, di ba? Presidente ka kasi kaya nasasabi mo yan After mo mag-president, sige nga kung masabi mo pa yan na pumunta ka dito, di ba? Ikaw ang magkukusang pumunta. Sige, try natin yan yan mga kababayan. Balikan po natin ang video ito. Pagdating ng panahon na si Presidente Bongbong Marcos Jr. naman ang nagtatago mga kababayan. Nako po. Gawin niyo pareho. At para patas lang naman.
Samantala, ayon kay President Marcos, ayaw na sana niyang pag-usapan ang mga problemang pampamilya sa publiko. Ngunit nag-aalalaan niya ang kanilang mga kaanak sa kalagayan ni Senator Amy Marcos. So I'll just say this much. For a while now, we've been very worried about my sister. When I say we, I'm talking about friends and family. And the reason that is because Bakit naman kayo mag-aalala kay Senator Amy Marcos? Adik ba si Senator Amy Marcos? Di ba? Adik ba si Senator Amy Marcos para mag-alala kayo? Kasi si Senator Amy Marcos nag-aalala rin sa inyo, di ba? Kasi ikaw daw ay addictus. So ang tanong ko ngayon, mga kababayan, ano yung rason kung bakit ka nag-aalala sa kapatid mo, ay sa ate mo, di ba? Bakit ka nag-aalala? Adik ba ang kapatid mo para dapat ka mag-alala? Di ba? Hindi naman yata, baliktad yata ang nangyayari. Si Senator Amy Marcos ang nag-aalala sa iyo kasi addictus ka raw eh. Oh, di ba? Addict ka raw, sabi po ni Senator Amy Marcos, no? So which is which, no? Ang paniniwala ng taong bayan. Ikaw ba? Na inaakasuhan na Senator Amy Marcos na addictus? Or ikaw na inaakusahan mong yung kapatid mo na may something, di ba? Di ba? Ano ba? May aroma? Sakit? Ano bang ibig sabihin doon? the lady that you see talking on TV is not my sister. And that view is shared by our cousins, our friends. Hindi siya yan. Hindi siya yan. So that's why we worry. So we are very worried about it. I hope she feels better. Yun lang. You hope she will be better soon. Mas okay nga siya sa iyo di ba? Ano bang gusto mong iparating, no? Ano ba, may sakit ba si Senator Amy Marcos? Nag-a-addict ba si Senator Amy Marcos? Kasi worried daw sila sa kanilang ate. Sa mga sinasabi ng kanilang ate. Ngayon, yung kanilang ate, worried din sa kanila. Sila mga addict daw Sino po ang paniniwalaan natin, mga kababayan? Si President Bongbong Marcos Jr. na inaakusang addictus ng kanyang ate? Or si President Bongbong Marcos na inaakusahan may something ang kanyang ate? Naka po. Anyway, ano po ang inyong masasabi dyan, mga kababayan? I-comment nyo na lang. At eto, pasadahan po natin ang video ito na kung saan si Ka Eric po, mga kababayan, may ibinulgar. No, VP Sara Delicado, nalantad isang billionaire, kontrolado gobyerno ni Marcos. Aba, eto, pakinggan po natin to. Kaya we have received voluntary information that it was indeed the super billionaryo na talagang may malaking kontrol at mayroon pong kapasidad na wika nga mag-manipulate ng gobyerno ni Marcos. Of course, there are other super billionaryo there. Yung isa dyan sa airport, siya nagde-develop in the guise of public-private partnership, no? At negosyo niyan, hindi lamang nakakalasing o nakakahilo, kundi pati ang mga kalsada at malalaking mga superhighway. Pinasok na rin po nila, no? Pati mga port development. Itong si super billionaryo naman na tumawag kay yung kanyang initials, alam niyo na siguro yan, no? ER. Kay Lucas Bersamin na manahimik na. Go away, step aside. No? Hindi na magpa-insist pa. Hindi po natin pinapakialaman ang kanilang ugnayan ni Lolo Lucas Bersamin. Itong si super bilyonaryo. Pero kung ang kanilang ugnayan ay nakikialam na sa aspeto ng governance, hindi na po tama. Sapagkat mayroon kang mga business interest, malalaki, no? Siya din po nagkukontrol nito ng port area terminal services, no? Sa buong Kamaynilaan and many parts ng bansa. At may international connections po yan, ano?
Ngayon, kung itong mga super bilyonaryo na tinatawag ko nga nung ako ay nasa CPP, NPA, NDA pa, tinatawag ito na mga burokrata kapitalista at mga burgesya komprador. Pag sinabi pong burokrata kapitalista, yung mga nasa gobyerno na nagkakaroon ng mga malaking negosyo at lalo pang lumalago at lumalawak ang kanilang business empire at pagkontrol sa ating national economy and national patrimony. Yan po, burokrata kapitalista na sa loob po ng gobyerno. Like si Martin Romualdez, bilong po yan sa burokrata kapitalista. Bureaucrat capitalist. Si Marcos, hindi po yan bureaucrat capitalist, plunderer na adik according sa kanyang kapatid at kay Saldico. Ibang kategorya yon kasi wala naman talagang malalaking negosyo sila Marcos maliban sa pagnanakaw sa gobyerno. Kaya yan naman po ay tagapagtaguyod ng bureaucrat capitalism. Okay? Si Martin Romualdez may mga mining corporation yan eh. Marami po siyang mga pinasok na negosyo pati media. Yan, kaya bureaucrat capitalist kasi ginagamit niya ang kanyang puder sa gobyerno, kapangyarihan at pati ang pangungurakot para lalo pang lumago ang kanyang negosyo. Ang burgesya komprador wala sa loob ng gobyerno, walang formal office o walang formal position in the government pero nagmamanipulate at ginagamit ang koneksyon sa gobyerno para ang mga policy direction, ang mga economic decision at ang mga pagninegosyo ay maprotektahan ng gobyerno at mapa-improve palalo ang kanilang business interest. Yan naman po ang mga burgesya komprador. So, si ER at like mga Manny Pangilinan at mga Ramon Ang, mga burgesya komprador po yan. Bourgeois comprador class. Sila po ay at ang burgesya komprador at ang burokrata kapitalista at mga malalaking panginoong may lupa, the big landlord class. Sa asyenda naman po yan nabubuhay. Pero ngayon, dahil umabot na tayo sa modernong panahon, yung mga lumang asyendero naging burgesya komprador na rin. Halimbawa, yung mga malalaking mga lupain ay nag-branch out na rin po sila sa negosyo ng real estate at iba pang mga retail o kaya power and energy. No, nagiging cross border classification sila. Pag sinabi kasi ng asyendero o malalaking panginoong may lupa, strictly ang kanilang source ng kayamanan at control sa ekonomiya, mga sugar plantation, mga plantasyon sa tubuhan, pinyahan, abaka o kaya mga hasyenda na malalawak, no, like Hacienda Luisita, yung mga Hacienda Locsin, Hacienda Montelibano, Hacienda Lacson, no, mga ganon po. Karamihan yan sa Negros, makikita at sa Kabisayaan, sa Iloilo, may mga hasyendero. Pero dahil nag-improve na ang panahon at umunlad na rin po ang antas ng lipunang Pilipino, yung mga dating hasyendero o mga big landlord class, sila na rin po ang naging burgesya komprador. At sila na rin minsan ang nagiging burokrata kapitalista. Sila rin po ang nagkokontrol ng mga poder sa gobyerno. Like ang mga Villar, sila po ay burgesya komprador. Bourgeois comprador class yan. Itong tatlong class na to, no, sa triangle ng lipunang Pilipino, itong burgesya komprador, like nitong super bilyonaryo na si ER, sina Pangilinan, sina Ramon Ang mga may-ari ng SM, mga burgesya komprador yan, at ang mga burokrata kapitalista, kagaya nila Marcos, Martin Romualdez, at mga Rojas, nung nasa puder pa sila, at itong mga malalaking asyendero na may naiiwan pa, sila po ay nasa 1% lang ng ating population. Mga 100 families lang po yan, mga kababayan. But they control more than 90% ng buong kayamanan ng ating bansa. Kaya, gusto ng burgesya komprador, ng mga burokrata kapitalista, at ng mga panginoong may lupa ang kagaya ni Marcos, na korap, kasabwat, at kayang i-manipulate. And that is the reason na nahihirapan sila noon mag-manipulate ng buong ekonomiya at gamitin at sagarin
at sipsipin ang kayamanan ng buong bansa sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Sapagkat si Pangulong Duterte, naiintindihan niya that the only mechanism left para sa mga mamamayang Pilipino sa tatsulok ng lipunan natin, yung mga manggagawa, maralitang lungsod, mga katutubong pamayanan, mga manggagawang bukid, mga magbubukid at mga magsasaka, at mga nasa sinasabi ng paboritong linya ni Leni Robredo na mga nasa laylayan, ang only support mechanism nila to survive at para sila ay hindi lubusang malugmok ng tuluyan sa kumunoy ng kahirapan ay gobyerno. So dapat ang gobyerno ay nagpapacilitate at nagpoprotekta sa interes at kabutihan ng mga mamamayan. Bagamat hindi man yan perfecto, there can never be an absolute egalitarian or absolute equality, pero kahit man lang sana maiangat ng konti at makataong antas ang pamumuhay ng milyong-milyong mamamayang Pilipino. Yan po ay tungkulin, obligasyong moral at legal ng gobyerno na sinubukang gampanan sa panahon ni Pangulong Rodrigo Duterte. Pero sa panahon po ngayon, lalo na ni Marcos Jr., lalo pong namayagpag itong mga oligarko na binubuo ng burokrata kapitalista sa loob ng gobyerno, borgesya komprador, at mga malalaking panginoong may lupa o mga asyendero, sapagkat barkada sila ni Marcos. No? Napapaligiran si Marcos ng ganyan. Halimbawa, ang kanyang special assistant to the president na si Lagdameo, yan po ay malalaking asyendero at malalaking panginoong may lupa, at the same time, nasa burokrata kapitalismo. Bureaucrat capitalist, no? Sila Tony Boy Florendo, may mga plantasyon ng sagingan po yan, at iba pang negosyo sa agribusiness, no? So sila po ay kahalintulad ng bureaucrat capitalist, may poder sa gobyerno, barkada ng presidente, at nagagamit nila ang koneksyon sa gobyerno. That is the point kung bakit po natin pinupuna itong pangingialam o semblance of interference and manipulation na nanggagaling kay superbilyonaryo ER papunta ngayon sa gobyerno ni Marcos. Of course, may mga barkada pa si Marcos na mga superbilyonaryo. Barkada niya rin sila Aboites, sila Iniego Sobel, no? Ang mga Ayala Sobel ay borgesya comprador. They are not into the actual government position, but they are well connected always to the government. And they control also major industries in the economy. Kaya interesado po tayong maipaliwanag sa mamamayan na itong galawan ni superbilyonaryo ER, kung saan pati ang mga senador ay kaya niyang pakialaman, at pati po itong nangyayari sa rigodon ng mga posisyon sa Senado, ang mga tao niya dyan ay lumalabas na itong si Tuta Soto at itong si Ping Lacson ay well connected, lalo na si Ping Lacson. Doon yata siya yumaman bigla nang wala siya 6 na taon sa Senado, o 3 taon ba? 3 taon yata wala siya sa Senado. Biglang yumaman siya by a 200 billion pesos additional net worth nang siya ay nasa poder ni superbilyonaryo ER. Ngayon, nakikita natin kung anong galawan ni Ping Lacson. Ipinagtatanggol niya ng todo-todo to the point na nagiging katawa-tawa siya kahit baluktot at makitid at hindi tumutugma sa lohikal na mga argumento ang kanyang mga sinasabi, basta lamang may pagtanggol ang pananatili ng isang bulok, magnanakaw, adiktos at sindikato na gobyerno ni Marcos, sapagkat napapakinabangan nila at ng kanilang patron o benefactor. Ito nga si superbilyonaryo. Kaya nga, ang halos lahat ng industriya nakokontrol lamang ng around 100 families na mga burokrata kapitalista, borgesya komprador. At pati na ang mga malalaking panginoong may lupa, asindero, na naging borgesya komprador na rin po. Sila na rin po ang nagkokontrol ng lahat. Shipping industry, transportation, airline, lahat. Mining, banking, real estate, real properties, at pati po sa mga pagmimina, at pati po sa trusuhan.
Si the late Senator Enrile ay bureaucrat capitalist at the same time, Borgesia comprador. Ayun. So they are So yan mga kaubayan, ano po ang inyong opinion no? Dito sa sinasabi ni Ka Eric Celis mga kaubayan. Nako, kaya naman pala. Kaya naman pala itong si Ramon Ang napapabalitang maging caretaker ng Pilipinas, di ba? Napabalita yun, di ba? Magkaano pala ito? Magkakakuntsaba mga kaubayan, no? Kaya mga kaubayan, ano po ang inyong opinion, reaksyon patungkol po sa video ito? Comment nyo na lang po sa baba mga kaubayan. Maraming salamat po.